Hindi po ito kwek-kwek pero grabe na miss ko itong kakanin na ito. Ang tawag dito ay Butching Batangas. Pero sa amin sa Mindoro may nagtitinda rin ito at napakadali lang pala niya lutuin. Kaya naman, umpisahan na natin. Una, ipapakuluan lang muna natin itong kamoting kahoy. Kalahating kilo nga pala yan. Pero nag-add lang ako dyan ng 3 perasong kamote kung sakaling kulangin man. At kapag malambot na yung kamote, ayan, papatayin natin yung apoy at palalamigin lang muna natin ito. At habang pinapalamig natin yung kamote, gagawa naman tayo dito ng dough. Kailangan lang natin dito ng 1 cup ng harina, kalahating kutsara ng asin, tapos ay kaunting food coloring yung kulay orange at naglagay na rin ako dito ng 1/3 cup ng water. Tapos ay hahaluin or mamasahin lang natin ng mabuti itong dough hanggang sa makuha natin yung tamang texture nito. Mas maganda ay gumamit na tayo dito ng kamay sa pagmamasa para mas mamasa natin siya ng maayos. At kapag okay na ito, ayan, i-rest lang muna natin siya dito ng 30 minutes. Sunod naman ay mamash na natin itong kamote. Gumamit lang ako dito ng tinidor sa pagmamash, pero kung may pangmash kayo ay mas maganda kasi kapag tinidor talaga ang ginamit nyo ay medyo nakakangawit lang siya. Pagkatapos ay naglagay na nga rin pala ako dito ng 1/2 cup ng white sugar at ayan, hahaluin lang natin ito ng maigi. Kailangan dito guys ha, yung durog na durog talaga yung kamote niya, yung tipong naglalagkit-lagkit na, yun ang dapat na ma-achieve natin katulad ng ganitong itsura. At kapag okay na, ayan, mag-umpisa na tayong magbalot. So, naglagay lang muna ako dyan ng kaunting harina para hindi lang siya dumikit. Tapos, ayan, magpo-portion lang tayo ng maliliit. At pagkatapos ay ipaplat lang natin ito. Pwede nyo nipisan yan, kayo na ang bahala kung gaano kalaki ang gagawin nyo. At ayan, lalagyan lang natin siya ng 1 kutsara ng palaman. At ayan, iro-roll lang natin to ng maigi. So, make sure lang natin na mailak natin ito para mamaya kapag niluto natin ay hindi siya pumutok. I mean, yung ibig kong sabihin ay yung lalabas yung palaman niya sa loob. Kaya ayan, ilalak natin yung kabilang gilid niya tapos i-roll natin. So, pwede nyo siyang gawing ng pabilog. Tapos, ulitin lang natin yung mga process sa iba pa hanggang sa matapos natin ito lahat. Sobrang dali lang naman yan magbalot at kapag okay na lahat, ayan, nagpainit na ako dito ng mantika at lulutuin na natin ito lahat. Make sure lang natin na mainit yung mantika bago natin ilagay lahat ng butchi. Tapos, ayan, lulutuin lang natin ito guys hanggang sa maluto na siya. So, makikita nyo naman siya kung luto na talaga. At kapag ganyan na ang itsura niyan, ayan, di ba, para na siyang kwek-kwek. Pero hindi ito kwek-kwek ha. Sobrang namiss ko talaga ito kainin. Dati kapag pumupunta kami ng bayan tapos may nakita ko nagtitinda nito ay bumibili talaga ako. Buti na lang may nakita akong video kung paano to gawin at sobrang dali lang naman pala. Kaya naman try nyo na rin ito. Ang tawag dito guys ay Butching Batangas, pero sa amin sa Mindoro ay meron din nagtitinda nito kaya natitikman ko talaga to dati. Alam nyo ba sobrang sarap nito, kaya naman titikman natin yan. Sarap. Namiss ko to kainin. Ay, grabe. Sarap. Sarap. Sobrang sarap niya, lalo na bagong luto pa. Kaya naman, try nyo na rin ito. Sobrang sarap nito, guys. Promise.